Yan, perfect. So may malaki tayong news ngayon. Although pound naman na news ito, um, 3 p.m. yan. So lumabas na. Mukhang negative ang balita. Ito. Parehas lang pala. Pero yung mga hindi naman malaki. So parehas lang. Mukhang hindi naman naggumalaw masyado ang market dyan sa ganyang klaseng market balita. Kaunti lang. Ito yung movement niya. Taas, tapos baba, tapos nandyan. So 1 minute chart. So I think wala namang clear na direction yung news eh. So let's see, pag-usapan natin mamaya in terms of trade opportunity. Pero ang goal ko diyan makapag-long. So yan. So yes, pag-uusapan natin yan. Puntahan muna natin yung ating presentation. So para we can start our ball rolling for today. And so kita naman architect yung ating presentation no? Yeah, sige. So quick review lang tayo architect. Yung session 7, technical analysis part 2 natin yan, no? Right now we're session 8 Forex. Tama ba? Session 8, London session Forex. So syempre pinag-usapan natin yung Fibonacci retracement, no? Malaking tulong ito in terms of forecasting saan pa magandang pumasok, mag-re-entry sa market, no? Nakita natin yan live before, no, nung ginawa natin yung non-farm payroll. Sa 1 minute chart, it's even useful. Sinamahan natin yung Fibonacci retracement ng Fibonacci extension. Sinama na natin yan sa trading view na Fibonacci setup natin para kasama na rin yung mga targets kung saan siya nag-retrace. Meron na rin tayong extension na tina-target for that. Pinag-usapan din natin yung MACD and even RSI. Very particular dyan yung confirmation. No? So para sa akin, it's more of a confirmation rather than really the signal that you're waiting for. So kaya sa akin, this is a supplement para doon sa support and resistance na inaaral natin. Like what happened do sa pinost mo, architect, no? Pinagbasihan mo yung MACD yan. MACD. Like, MACD, MACD. RSI. MACD, no? Yung MACD, pero at the end of the day, nagtuloy-tuloy pa rin siya sa movement niya, no? Kasi nga breakout yung breakout yung trade na yun. So pag-uusapan natin yung architects next bukas, no, sa support natin session natin, question and answer. Himay-himay natin yun. But MACD and RSI are oscillator that help us in terms of understanding yung strength, yung health nung trend na tinitingnan natin. So it's a good confirmation for us. Pivot points sa Forex, pinag-usapan din natin if this is something na makakatulong din in terms of directional bias. Kung alam mo, kung meron kang bias like aakyat ang US dollar, so yung pivot points is actually supporting you saan maganda yung buying signal niya. No? Tapos nasaan din yung possible target mo sa pivot points. Siyempre, hindi naman yan sure din kasi maaring ang isang tao bias niya ay long, di ba? Tataas ang US dollar, so gagamitin niya yung pivot point. Pero halimbawa, ako naman, ang bias ko, bababa ang US dollar, we're actually using the same pivot points. No? Same naman yung calculation nun. Pero syempre, ang importante talaga dyan, yung bias. Kaya kung babalikan mo sa technical analysis pa rin, no? Maganda na meron tayong analysis bias around it. Pero at the end of the day, the market will still be the boss, no? Kung saan niya gusto pumunta, yung pa rin. Kaya sabi nga ni Bruce Lee, be water, my friend, no? So kung saan talaga yung direction, we really have to respect the market. At syempre, ang pinakamasaya doon is yung practice talaga. Kasi makikita mo lahat ng pinag-aralan natin, you put it into practice, mas naiintindihan mo lalo yung role lalo ng support and resistance. Even if you put in the MACD and RSI, katulad ng ginawa mo, architect, no? Malaking tulong yan in terms of gaining experience sa technical analysis. Kasi technical analysis, no, it can take a while in terms of understanding. Kaya makakapagpabilis talaga sa atin dito is practice. Ang ganda sobra nung trading grounds. Kasi most of the time, pag nag-chart ka, matcha-chart mo na, tapos aantayin mo kung anong mangyayari, di ba? Kasi live chart yun eh. Siyempre, na-chart mo na yan. So, antayin natin kung anong mangyayari. Ang trading ground, ang galing. Live chart, actual chart pa rin sa actual price movement, pero
hindi niya pinapakita kung ano yung mangyayari. So pwede ka talaga gumawa ng analysis mo and see kung ano yung nangyari. Doon mo talaga makikita na walang 100% guaranteed in terms of technical analysis, even the fundamental analysis. So practice talaga, particularly in terms of using yung trading grounds. Today, no, Forex Live London session tayo. Ang London Open, mamaya sabihin ko sa'yo, pero nasa 4 p.m. pa lang naman. Inabangan lang natin yung 3 and mukhang hindi naman malaki yung galawan nung or yung news, no, hindi naman nag-miss yung report. So, but today we're doing Forex Live London session. London session is actually the start ng malaking volume sa forex market, no? So coming from Asia, 'di ba? We have Australia, we have Tokyo, pero walang sinabi ang pag pinag-usapan yung Europe, no? Pagpasok sa London session, pagpasok niyang nag-open na yung market diyan, diyan na nagsisimula yung malaking volume. Sabayan mo pa later, no? Pag nag-open na yung US market, doon na nag-overlap na London market sa US market nag-overlap, mas malaki yung volume ng forex. So, syempre, mas maganda sa malaking volume tayo nagtitrade. Kaya nga mahirap mag-trade sa PSE kasi ang liit ng volume. So, volume talaga yung pinaka-importante. And London session, yung simula niyan. So, para malaman mo rin, mamaya pag-usapan pala natin yung mga session na yan. So, outline lang natin, syempre, how do we prepare for the day? Trade tools na ginagamit natin, kagaya ngayon, meron tayong Forex News. Ituturo ko rin sa iyo yung smart money concept. Ito yung sinasabi ko sa inyo, paano ba talaga nangyayari yung trading sa Forex. Then kung may time tayo, share ko rin yung anchoring, no? This will actually help us in terms of our trading journey, lalo na sa mga ganitong market na malakas ang galawan, mabilis ang galawan. Alright, simulan natin. Hindi ko na masyado to pag-usapan architect, no, kasi ikaw napaka-committed mo in terms of our morning routine. So it's actually the same, no? It's actually the same. Parehas naman ang ating mga routine every day, no? Every day. Actually kahit hindi ako magte-trade, ito na yung routine ko. Very special lang ako pag meron akong mga magte-trade ako or maybe may mga ganitong session ako in terms of focus, no? So makakatulong talaga ng malaki in terms of minding my diet, no? Paano ba yung food intake ko going into a trading kasi malaking tulong yun para sa akin. So diretso tayo architect dito sa trading tool. So syempre news trading tayo ngayon, no? Ang gamitin natin itong economic calendar ng ano. So punta tayo sa live na calendar. So, ito yung sinasabi natin kanina na 3 o'clock, no? Yung pinaka-high impact dyan, yung CPI year on year. Same lang, no? 2.6 forecast, 2.6. So, I don't think may malaking galawan dyan. Itong mga yellow is low impact yan. Low impact yan. Pero ang pinaka-high impact sa atin sa market mamaya will be the US dollar, no? Kaya lang sobrang madaling araw na to, no? Baka pagising na tayo dyan para sa simbang gabi kasi 4 a.m. simbang gabi. So, ito yung malaki mamaya, no? I don't think itong federal fund rate magkakaroon ng malaking discrepancy. Malamang expected na yan na 4.5. Pero kasi pag nagkaroon ng um, federal rates, fund rate, no? Meron niyang FMOC statement saka press conference. So dito yan masyadong gumagalaw ang merkado. So 3:30 si Jerome Powell mag-start na magsalita yan. And then from that, makakakuha na tayo ng gauge what will happen sa US economy, which will actually drive yung presyo ng US dollar, which will actually drive yung presyo ng kanilang stock market, no? Pero late na yan, 3:30 normally for sarado ng ang US stock market. So hindi natin expect na or pwede rin, no, depende sa mangyari. 30 minutes can still make a difference, pero tuloy-tuloy na yan over the week, no, baka hanggang matapos ng December. Kung ano yung maging tema nito, that can be the theme as we end 2024. Kasama na rin may impact dyan ang cryptocurrency, di ba? Kasi syempre bakit Bitcoin ang tinitrade mo, pag tinignan mo yung Bitcoin, lalo na kung ang ginagamit mo CFD broker, BTC USD pa rin 'yan, no? So may kinalaman pa rin kasi US dollar ang ano niya, ang peg niya, no? So may kinalaman pa rin 'yan sa US dollar. So mamaya yan 3 AM, yan yung pinaka inaabangan talaga. Hindi lang ng mga forex trader but lahat ng nasa investment industry. Ito yung tinitingnan nila yan. So mamaya
maybe if you nagsisimbang gabi ka ba, architect? So, madaling araw, 3 a.m., is this something na gising ka na and everything, pwede mo yan i-check ng live. Pag pumunta ka sa YouTube, si Garrett Soloway and maybe yung isa pa natin pina-follow si Wayne McDonald, maybe they will do a live um, um, blow by blow ng FMOC press conference. So para mas nakikita mo live yung galawan ng Yung ano po sir, yung Japan, hindi po ba maganda yung trading sa kanya? Um, okay din naman pero hindi ako nagte-trade kasi nga ang Asian market medyo manipis yung volume eh. Manipis yung volume. Normally, yung Japan, meron yung malaking galawan papasok sa April, yung filing ng income tax. Kasi most company na malalaki lalo na yung mga technology or yung may mga kinalaman sa mga chips or may kinalaman sa mga ganyang industry na semiconductor, mga ganyang na ginagawa sa Japan or even yung mga kilalang kumpanya like Sony, nasa Japan yung mga yan mga malaking kumpanya na yan. So pagdating ng April 15, filing ng income tax, dahil sa Japan nakaregister yung company nila, they have to pay income tax sa Japan. So kahit nasa Amerika, alam mo, Sony headquarters, 'di ba? Meron yan sa Amerika in terms of business nila, they have to remit pabalik sa kanilang headquarters or main office nila, head office nila sa Japan, no? So yung papasok nilang dollar, mako-convert yun sa yen. Tapos yung yen, magkakaroon ng malaking demand dyan. So syempre, pag malaki ang demand sa yen, ang yen, aakyat yan, di ba? So meron ganong galawan, ang tawag natin dyan seasonality, no? So dahil yung mga kumpanya na nakaka-base sa Japan, it's all around the world, no? Nandyan silang lahat. Pagdating ng April, bayad silang income tax, padala sila ng pera ng pambayad ng income tax nila. So gumagalaw yung yen. Most of the time medyo merong sariling mundo ang yen. Kaya kahit yung USD yen or yen USD hindi ko masyadong tinetrade. Unless talaga may malaking katulad ngayon, no, parang nag-shift yung monetary policy ng Japan, no. Nag-shift na. So dun sa mga yon may galawan. Unless solid na ganun, pwede natin yung uh, sakyan. Alright, sige, balik tayo sa ating presentation. So that's our economic calendar. Siyempre yung trading session natin, kuhanin ko rin yung live na uh, trading session natin. Ito. So ang opening ng London is nasa 4 p.m. no. So alas 3 pa lang yan, nagsisimula ng mag-green ito no. So pag tinignan mo yan dito sa area niyan, red pa yan no. Hindi pa yan low in terms of volume. Ito nasa low pa yan no, dito sa area na yan. So, ito yung opening ng, ang tawag dito, Australia. Australia, dahil may overlap siya ng US market, ito yung US market sa baba, New York session. May overlap siya, kaya nasa medium yung volume niya, no? Medium yung volume. Pag nawala na yung US, nag-close na yung US, low na lang ulit yung volume niya, no? Mag-open ang Tokyo session alas 8 sa atin, naka-localize na to. Local time na. Yan, makikita mo kahit overlap sila ng Sydney, ng Australia sa Tokyo. In terms of volume, dito nag-pick up, no? Dito nag-pick up. Pasara yung Japan at Sydney. Tapos simula pa lang yung Tokyo. Tapos dito, so, ano na naman, low volume na naman, low volume. Alas 3, catch up na naman yung volume niyan. Pero catch up as in green agad. Papasok dito sa London session. So tuloy-tuloy na green yan hanggang US session. So dito overlap ulit yung US alas 9. Alas 9 simula ng US session. London magsasara ng madaling araw natin alauna. Yan. Pero malakas kahit US lang mag-isa no. Malakas yan. So 4 o'clock yung opening ng ating 4 o'clock opening ng London, no? London session. So, mamaya tingnan natin kung makakakuha tayo dyan ng live uh, live trade.
Yan. Yan. So, once we have that, no, napaka-importante na meron tayong trading ideas, no, papasok sa isang session, no, London session man yan or US session. Yun kasi yung most na tinitrade ko, hindi ako nagtitrade ng Asia. Most of the time, nagtitrade ako ng Asia coming from the movement pa rin from US session, no. Pag US session umakyat, malamang bababayan ng Asia. So aabangan ko yan sa Asia. Parang fib trade, no? Kung saan na tayo papasok ulit. Papasok ng London. So mamaya pag-usapan natin yung smart money concept. Pero kailangan meron kang idea sa galawan ng mga iti-trade mo. So best yan na meron kang idea dyan. Hi Brent, nandiyan na pala si Brent. Kumusta? Yan. Tignan natin yung ano, yung live chart natin para diyan. Gamitin natin. So kaya yan. So dito sa Xness natin, no, pwede ka pumunta dito sa una sa analytics, no. So listener lang po muna. So nasa work pa daw si ano. Sige. Thank you Brent for joining us today. So analytics ka muna in terms of having an idea Yes. ano ang direction natin dyan, no? Alright, perfect. Thank you, Brent. So, pwede ka sa market news, no? Alam mo, ito, nag-search na ako dyan. Euro USD, pwede mo ipiliin siya. So, para nandun lang. Ako pinili ko na lahat ng ano, kailangan ko yan. Saka US dollar index. US dollar index. So, para nandyan na yung ano, nandyan na yung ano natin, yung ibibigay niyang data. So, US dollar index yan to weeks as Fed's decision looms, no? So, yan. Para may idea ka na what's happening. Kung gusto mo rin sa analyst view ka na, no, mga analyst ng Xness, meron na rin sila dyan nilagay. So, major ano lang ako, major currency lang ako para hindi nakasama yung iba. Tapos intraday dahil trading naman ako. So, pwede na natin to gamitin. Alam mo ito, USD CHF, no? Ang sabi niya diyan, pababa, no? 30-minute chart siya. So, ito yung analysis niya dyan, pababa. Yung yen, USD yen, same pababa rin. Pound, paakyat. Ito lang medyo unique kasi itong euro, pababa pa rin, no? I think merong um, um, nangyayari ngayon sa euro eh. About economic or something or maybe political issue sa uh, euro, no? Kaya medyo mahina talaga sa uh, euro. So pwede kang mag-ano dito, magbasa-basa. Ano ba yung nangyayari sa mga currency na tinitingnan mo. So malaking tulong ito papasok sa London session na meron kang idea. Again, 4 o'clock pa naman ng London session. So you have a lot of time in terms of preparing kung anong nangyayari. So next natin, which is the smart money concept. So bago tayo pumunta tayo sa chart, no, para alamin natin kung may trade tayo, i-share ko lang sa inyo itong smart money concept. Kaya napakalakas ng forex market or masasabi talaga natin ang pinakamalaking market sa buong mundo is forex, no. As in wala pang nakakatalo sa volume or liquidity ng forex market. Kahit pagsamasamahin mo lahat ng stock market ng US, ng London, whatever, no, i-add mo lahat yan, hindi yan amount o hindi yan malaking hindi yan lalapit sa presyo ng tinitrade sa forex market. Kaya pumasok ngayon yung smart money concept. Kasi matagal ko na natutunan tong smart money concept. Bago pa naging smart money concept ang tawag nila dyan, natutunan ko na itong klase ng trading na ito. Ngayon mas naging mas naging accepted na itong smart money concept. Ngayon meron na itong mga tools na ginagamit para mas madali na itong ma-identify. Even our trading view, may mga na doon, may mga indicators na doon para sa smart money concept. Pero kailangan maintindihan natin yung smart money concept. Dahil ang forex industry or ang forex investment playground structure
lahat yan connected sa bangko. 'Di ba foreign exchange kasi, foreign exchange ang forex eh. So ibig sabihin nasa Australia ka. Hindi naman magagamit ang US dollar sa Australia. Most of the time ang gagawin mo yung US dollar mo, ipapapalitan mo 'yan ng Australian dollar. So yun yung forex yun yung current, yun yung forex transaction, 'di ba? Papapalit mo 'yan diyan. So maraming mga dahilan para magkaroon ng foreign exchange, no? Halimbawa, sa Australia, nagkaroon ng malaking event, no? Like maybe Olympics sa Australia ginanap, or maybe Miss Universe sa Australia ginanap. So malaking malaking volume ng Australian dollar ang magagamit kasi people will come in, 'di ba? They will sell their dollar or whatever currency kapalit ng Australian dollar. So ibig sabihin maraming volume ngayon yung Australian dollar. Pag may mga ganong okasyon, maganda mag-trade ng Australian dollar kasi malaki yung galawan. Katulad na sabi ko sa iyo kanina, architect, pagdating ng April 15, no, income tax filing yan all around the world. Kasama na ang Japan. So Japan hold most of the big companies around the world, no. Nasa Japan ang office niya, no, na mayroong mga distribution sa iba't ibang parte ng mundo. Katulad lang ng Sony, ng Honda, and everything. Lahat yan nasa Japan ang office niyan. So, katulad ng income tax na payment, no, magkakaroon na naman ng demand for yen. Kasi magbabayad ng income tax yan sa head office nila, which is situated sa Japan. So magpapadala yan ng mga pera doon para isettle nila yung kanilang income tax. So meron na naman demand for yen. So smart money concept. So yun yung pinag-aaralan natin. So para maintindihan natin ano yung magiging galawan ng isang currency, ang kailangan pag-usapan natin dyan, yung malalaking bangko. 'Di ba? Kasi sila primarily ang may control nito. Pag sinabi natin malaking bangko, for example, Citibank. For sure may Citibank sa Australia. For sure may Citibank sa Tokyo. Sigurado sigurado rin meron Citibank yan sa London, at meron din yung Citibank sa US. So ibig sabihin niya, Citibank, they understand how the money is moving, 'di ba? HSBC, 'di ba? Isa yan sa mga malalaking bangko rin na ganun din yung access. So ibig sabihin, no, kung sa Asian session nakita ng Citibank Asia or nakita ng HSBC Asia yung galawan ng US dollar sa experience nila, they can actually influence the market going to the London session and going to the US session. Kaya nila yan ma-speculate, no? For example lang, ang galawan ng US dollar versus Euro USD, babagsak yan going through the US session. Imagine ang gagawin ng mga trader sa London saka sa US, i-heads up nila yung kanilang counterpart sa Asia para makapag-position sila doon dahil aakyat ng mababa. So si Asia, hindi yan gagalaw pagdating ng London session, bababa yan para makapagdagdag ang mga trader sa London, sa kanila yan paakyatin. And dahil malalaking kumpanya ito, hindi nila yan maitatago sa chart. Kitang-kita yan sa chart. So tignan natin how it is visible sa chart. So etong ano na to ay USDCHF, no? USDCHF yan. So makikita mo diyan, ito yung Asian session going to London session, hanggang London session niya. So makikita mo diyan, sideways yan, no? Bago nagkaroon ng malinaw na pababa. Tapos it comes in 3 cycle, no? Ito yung first cycle, isang araw ito. Ito yung pangalawang cycle. So makikita mo na naman yung same na cycle, no? Isa na namang ang tawag nito, sideways na movement, and then isang clear na pababa. Then the third session or third cycle, 'di ba? Isa na namang and then bumaba. Then tapos na, nakita mo bumalik na rin mismo yung presyo paakyat. So very visible. Hindi naman every currency makikita mo to or every week merong ganito. Pero pag nakita mo yan, it's an opportunity for you to trade the same direction, no? So tingnan natin itong pound naman, no?
So same din sa pound, no? Nagkaroon sa Asia ng sideways movement. Ang ganda pa nito nung London papasok, um, nirespect pa yung tawag natin dito, yung dating support, no? Ngayon naging resistance. So another opportunity to short. Second day, gano'n na naman, no? Mayroon na naman opportunity lalo na dito sa pound. Binigyan na naman ng another down, no? And then third cycle, ayun na naman, bumaba na naman. So ganito yung gusto nating makita sa mga currency na ititrade mo. Pag visible yan, alam mo na kung paano mo ititrade yan. So that's 1 hour chart. Pag pumunta ka sa tradable chart, no? Kasi yun, 1 hour yun, kitang-kita mo. Paano mo ititrade yan sa 15-minute chart, no? So ganito ang itsura niyan sa 15-minute chart. Ito rin yung USD CHF, no? So makikita mo sa Asian session na nagte-trade yan sideways, no? Nagte-trade yan sideways. Pero dahil nga ang goal nito ay pababain ito, no? So ito yung sinasabi ko, around London, no? Around London session, they will push this up, 'di ba? Tapos magbe-breakout yan dito sa accumulation na yan. So, syempre alam naman natin yan sa technical analysis natin, no? Pag nag-breakout yung pataas, naubos yung seller dito. So, ano ang mangyayari do sa mga nagte-trade nito? They will start buying, di ba? They will start buying to dahil wala na yung seller eh. So, aakyat ngayon yan. Ang totoo, hindi yan paakyat, no? Pag umakyat na yan na nakuha niya na yung mga gustong mag-trade na pataas, no? That's the time papasok na yung mga London trader para ibenta yan, no? Para ibenta nila yung position nila. So makikita mo yan, manipulation yung area na yan, no? Dahil ang itsura niyan pataas, breakout, pero ang totoo, diyan ka imi-meet ng London traders, no? Bebentahan ka ng London traders. Yung position nila short na yung position na yan. 'Di ba? Pwede ka mag-trade dito mismo sa London or maybe antayin mo yung confirmation yan sa US. Dalawa tinitrade ko dyan. Either ititrade ko na yan dito sa London session para by US session, take profit na lang inaalala ko. Or kung hindi ka nakapasok dyan, pwede mo abangan ulit yan London, US Open. No? Kung saan, obvious na obvious, lower low yan. Lower low na ito. Ito yung high, di ba? Lower high na yan agad, di ba? Lower high na agad yan. So you can already short dito around the US session. Dire-diretso yan. Papaba. So most of the time, like what we're doing now, dito natin yan ititrade sa London Open pa lang. Hanapin natin tong manipulation na yan at pag nakita natin, we will trade against the trend, no? Against the trend. So medyo high risk yung smart money concept kasi ang direksyon na ng chart natin paakyat pero binebenta natin. Assuming na ang ginagawa doon is nagkakaroon ng manipulation pababa. So again, maaring we're against the trade pero mas maliit yung ating risk, no? Mas maliit yung ating risk. Kasi pag nagtuloy-tuloy pataas yan, out na agad tayo, no? Hindi na natin kailangan ng sabayan yung pataas, no? Out na agad tayo kasi nga alam natin na pababa yan. So maybe we will buy here, 'di ba? Dito tayo magbibili dahil confirm na natin na pababa yan. Tapos ilalagay lang natin yung stop loss natin dito. Ngayon kung magtuloy-tuloy pataas yan, di pataas talaga yan. Ibig sabihin, hindi siya pababa. So, konti lang risk natin from this entry to this exit. So, yun lang kagandahan sa smart money trade. So, punta tayo sa ating live chart para makita natin yan. Yeah. So, simulan natin dito sa Euro USD, di ba? Euro USD. So kita mo sa Euro USD, medyo clear yung kanilang movement last week, no? Ito meron paakyat, pero nagsimula dito pababa, isa, dalawa, hanggang sa pangatlong pababa nila. Ngayon, medyo walang clear direction, no? Even our MAs sideways na sideways, no? Umakyat pero bumaba, umakyat. Pag tinignan mo yung opening last for Monday, nandito yung closing nandito. So makikita mo talaga sideways itong ating Euro USD. So for this, using the smart money concept, hindi natin to matitrade ng ganyan, no? Ang inaantay siguro nito will be the FOMC meeting later para magkaroon ng direction. But that will already be late late US session na yan. Almost Thursday na yan, Thursday na talaga yan sa atin. So tignan natin kung anong magiging direction. Kasi pwede ang movement ngayon, Wednesday ngayon, Thursday, Friday.
by Friday tapos na yung galaw. So sa euro, wala tayong makitang bias diyan. Doon sa analysis ng Exness, sabi nila pababa ang euro, no? So let's see, tingnan natin. Kung pababa siguro kailangan natin ng high, lower low dito. Kasi wala siyang lower low. So medyo hindi natin to ma-trade. Puntahan natin sa 15 minutes kung clear siya sa 15 minutes. Ito, lakihan natin na. So 15 minutes chart, umakyat siya tapos nagsisimula bumaba. So posible nga na ito ay bababa, no, base dito sa um, nagiging movement niya. Although hindi pa open ang ang London. So tignan natin. We can chart this. Let's just put a trend line dito. So let's see. Kung papababain niya talaga yan, around London session, aakyat muna yan bago bumaba. So ito yung maybe gauge natin no, pag bumagsak sa ilalim niyan. Yung pag-akyat niya sa ulit, pag retest na dyan, yun yung pwede natin abang. So this is Euro USD. Tingnan din naman natin ang Pound USD. So dito sa pound medyo merong ano tayo nakikita tayo no, yung Monday first move up niya, 'di ba? Merong consolidation dito, umakyat. Nung Tuesday, ganun din no, pinababa muna tapos pinakyat. Then we are now Wednesday. So pwedeng meron na namang trade up to. So tingnan natin to sa lower time frame sa 15 minutes. So lakihan natin. So because of the news, medyo nag-move up down siya, no? So ito yung galawan niya ngayon. So ito yung Asian session, no? Asian session na sideways, tinulak pataas, ngayon tinutulak pababa. So I think ito natin yung pwedeng clue natin for a trade for today, no? Pinapababa pero ang intention talaga is paakyatin. So babantayan natin to, we might see a trade opportunity dito sa pound USD, no. Ang hinahanap natin dito is pataas, no. So pabababain niya muna pero pag nagsimula na yan umakyat, no, nakakita tayo ng mga candle na ganito, yung mahaba yung wick sa ilalim tapos yung body ay maliit na nasa taas, maybe white pa, bullish candle pa. So that can be an opportunity for us to go long dito sa pound USD. So babantayan natin to. Etong euro, baka hindi na muna, baka next Thursday na to. Hayaan na natin ibigay yung direction ngayon, no? Ibigay niya na yung direction ngayon. Kung pababayan, then Thursday, trade tayo pababa. Tapos follow up natin sa Friday for the last trade. So, maganda na meron kang account na, no? Meron ka na ba Architect, Exness demo account? Meron na po, sir. Yan. So pwede mo yan i-test yan today, no, or this week, no, kung anong magiging direction natin in terms of pound or maybe itong euro. Depende kung anong movement ngayon, araw na to, then we'll follow that for Thursday and then for Friday. Sa pound, medyo ang bias natin is paakyat, no? Paakyat. So 15 minutes mag-open na ang London session. So what can happen sa time na yon is pwede niya pang pababain yan, 'di ba? Sa pagbaba, we will see the manipulation area tapos maglo-long. So pwedeng ganun yung maging opportunity natin. So tingnan natin mamaya. Tingnan natin yung USD Swiss franc. So sa Sir, USD franc, tanong ko lang po. ano yan? Go Yung ahead. pong kanina, nakikita ko po may nabubuo pong candle. Ito po, nabubuo po yung candlestick. Kahit Yes. hindi pa po open yung market. Oo, Nag-aano na kasi po siya. 24 hours ang 24 hours ang Forex eh. So hindi pa lang open ang London market, no? Pero yung Forex kasi 24/7. So ngayon ang nagte-trade ngayon diyan pag pinuntahan natin yung ating market is Australia. Tokyo pala. So Tokyo yung nagte-trade ngayon, no? Tokyo yung nagte-trade ngayon. So hindi kasi 24 hours yan, hindi yan nagsasara. Okay. Um, Architect, So, nagsasara lang yan first,
Ano po Sa yung kanina? Yung tinitingnan po natin. Ano ito, pong currency to? Ay, ano pong pound exchange? pound USD. Oh, okay po. Pound USD yan, no? So, Hmm. United Kingdom, Great Britain yan. Saka Great Britain Pound, di ba? GBP, Great Britain Pound versus US dollar. So, dito, ang sarado ng market ay Saturday na itong session na to. Kasi Saturday ito ng alas 6. Saturday ng alas 6, sarado na ang forex market. So, kasi yun na yung last session ng US. Mag-open naman yan ang Monday ng alas 4. Sydney session naman yun. So, doon mag-open ang market. Pag nag-open na ng Monday ng alas 4 ng madaling araw, hindi na yun magsasara kasi overlap lahat yan eh. From Sydney, papasok ang Tokyo, papasok ang London, papasok ang US. Hindi pa tapos ang US, nandiyan na naman ang Sydney. So mag 24 hours talaga to for the next 5 days. Monday hanggang Saturday ng madaling araw. So, gumagalaw yung market natin kahit na sarado pa ang London. Pero syempre, pag nag-open na yung London, lalaki na yung volume kasi alas anong oras doon? Alas 8, alas 9 na nila doon eh. So pag alas 9 na nila doon, um then yung bangko bukas na, eh sila yung ano eh, sila yung mga malaking volume sa forex eh, sa foreign exchange eh. Nandun yung palitan ng, 'di ba? Nandun kasi sa kanila yung dollar, nandun sa kanila yung British pound. So magkakaroon na ng malaking movement yan doon. Cool architect, Matanong ko lang po. go. Yung pagle-leverage dyan, usually pag nananalo po kayo, gaano po kalaki yung ano, yung percentage? Double po ba? Ganun o iba? Dahil ang ginagamit natin na leverage ay 2,000, no? Naka times 2,000 tayo dito. Um, madali yung double, madali yun doon, no? So, ang sa akin lang, in terms of trading dito, is yung movement ang mas concern ko. Hindi ko masyadong concern yung, kasi at the end of the day, alam mo na yun pagkatapos kung magkano kinita mo. Um, nagkaroon nga ako ng challenge, di ba? Parang double your money in 30 days. Parang nung 30 days na ginawa ko, parang nag times 3, di ba? Kung ang ginamit ko ay 5,000, naging 15,000 yung pera natin inano. Pero syempre, depende yun sa galaw ng market. Actually, nung pasimula tayo ng investment masterclass, gumawa na naman ako ng ganun. In a span of less than a week eh. Parang na times 3 ko rin agad yung funds natin. So, ganun naman ang galawan sa market. Pero syempre, pwede ka rin maubos. Kaya ang practice ko architect sa sa forex, maglalagay ako ng pera. Pag kumita na ako, I have to pull it out. 'Di ba? I have to pull it out para hindi na maibalik sa market, no? Tapos pag kagaya nito, magte-trade tayo. Empty 'yan, no? Makita mo 'yan, walang laman yung ano niya. So magde-deposit tayo diyan pag meron tayong nakikitang opportunity. So, most of the time, hindi naman lahat wini-withdraw ko dyan. Ngayon lang, para kasi ipapakita ko rin sa inyo yung pag-deposit, no? Para makita nyo mamaya kung real-time ba deposit na ginagawa natin. Kagaya nung ginawa natin sa um, GoTrade. Bali dyan po sir, wala din yung ano no, yung paper loss, wala no, talagang sunog po no. Meron ka rin paper loss dito, depende sa position mo, no? Kasi Hmm. syempre, halimbawa ito, nag-buy tayo dyan, di ba? Mag-create din tayo ng sell, di ba? Pagka bumaba pa yan, halimbawa ito, kunyari lang. Okay na to, akyat na yan, di ba? So nag-buy tayo diyan. Magse-set na tayo lagi sa forex ng hanggang saan lang yan pwedeng bumaba. Pag bumaba na yan doon, talo na. Actually, hindi ako masyadong magpe-paper loss dito unless naggumalaw yung market sideways, no? Pag gumalaw yung market sideways, yun, pwede tayong mag-paper loss or mag-paper, mostly paper gain tayo. Kasi pag umakyat na yan, no, doon na tayo magde-decide saan natin yan ibebenta. So katulad nung live trade pala natin sa sa non-farm payroll, 'di ba? Nag-trade tayo doon, tapos nag-set na tayo ng stop loss. Nung bumalik talaga yung presyo, na-out tayo doon sa trade na yun automatic. Na-out tayo doon automatic sa trade.
So, yung ganun, architect. So, madalang na magkakaroon ka ng paper loss dito kasi ano talaga, katulad sa sabi mo, either talo na yung ano na yan, yung trade na yan. So, ang kailangan din natin protektahan dito, yung overall capital natin, 'di ba? Kasi siyempre, kung matalo yung overall capital mo, paano ka ulit mag magte-trade ulit, 'di ba? So, maganda, we also protect yan. Mag-uusapan natin yan sa risk management. Cool, architect. Okay po. Sige, punta tayo sa USD Swiss franc. So sa USD Swiss franc, yung last week niya, clear na clear yung mga movement, 'di ba? Isa, dalawa, dalawa. Oh, isa, dalawa. Tatlo rin, no? Pwede rin. Ito medyo maliit yung up nito. Pero tatlo. Tapos ngayon medyo walang direction din eh. Maybe because of the ano rin. Because of the um, FOMC meeting later. So nag-hold pa yan. So sideways pa tayo dyan. So katulad ng Euro USD, hindi pa natin makita kung saan yung papunta. So tingnan natin sa 15-minute chart. Yan. So ang sabi kanina, down din ito. So pwede in terms of this session, no? Sideways yan nagalaw, umaakyat. Baka makakita tayo ng pagbaba mamaya. Ay, lagyan natin ng uwi. Pwede natin abangan, katulad ng sa Euro, kung merong significant movement dyan later. Katulad nito. Ito, malapit na eh. So, let's see kung mapubutas niyan, dadiretso ba ba yan? Pag nabutas niyan, antayin natin yung lower high. Dito naman, kung mabutas na yan, antayin natin yung higher low para sa movement. Dito, pag nag-confirm to ngayong open mag-open na yung 7 minutes. Pag na-open na yung London, tignan natin kung papababain niya pa ba or magsisimula na tong umakyat pataas. So let's see. Pero meron ng clear showing dito na baka aakyat talaga. No? Tignan natin later. So, tignan naman natin itong gold, no? Itong gold, no? Clear na clear talaga yung sa gold last week, no? Ito isang akyat, pangalawang akyat, pangatlong akyat. Tas Thursday, Friday, pababa, pangalawa. Tas ngayon, medyo nag-sideways na naman ang gold, no? Malaki na naman ang kinalaman ng FOMC later. So, abangan natin tong gold, no? Medyo sideways na yung galaw ng gold ngayon. So, pwede rin silipin ito later. Pagka gold lang, no, medyo mataas ang ano nito, ang tawag dito, pips cost nito, no? So, konting galaw lang ng gold, malaki na yung um, um, income mo or malaki na yung loss mo agad, no? So, tignan natin. Itong gold medyo pwedeng tumaas. 15 minutes again na. 15 minutes na to. Chart na. So, tignan natin how this one will move in gold. Kagandahan dito sa XNES, no? Pwede ka rin mag-trade ng Bitcoin, no? So, itong Bitcoin, bumagsak yan, di ba? Bumagsak ang Bitcoin after reaching itong high na to. So, pwedeng mag-continue ito pababa, no? This is 1 hour chart ulit, ha? So, nag-pivot tayo dyan. Move natin tong pivot natin dito. Yan. So, binibigyan tayo ng movement ng Bitcoin pataas, no? Pataas. So, I think pwede natin to i-short later, no? Depende kung saan yan maghinto. So, papasok na to sa 23.6, no? So, we're waiting na umabot siya dito sa ating 382 shorting area, no? Pag dito pa lang nagpakita na yun ng pagbaba,
Then medyo malalim-lalim yung pwedeng ibagsak niyan. Kasi 236 di ba? So, yan. Tingnan natin din ito. Bitcoin. Pwede rin natin itong short. Sir, ask ko lang po. Go, Mas, go. mas madalas niyo pong ginagamit itong pivot kaysa sa Fibonacci rin po ba to, sir? Yeah, Fibonacci itong yung ginamit ko kanina. Ang pivot Mm. architect, nandito yan sa ano ko. Nandito yan sa 4-hour chart ko lagi yan tinitingnan. So, nakita mo yung pivot na to. Kung long ka sa or aakyat ang tingin mo sa Bitcoin, ito yung area ng buy natin, di ba? Yung pivot point saka yung M2, di ba? Yung pinaka unang dotted line, di ba? So kung may buy ka diyan, ayun yung buy mo. Tiyan mo na-reach niya rin yung target the following week, no? Pero dito pa yung target niya nga eh. The following week dito. Ngayon kung short ka naman, di ba? Ito yung shorting mo dito. Dito yung shorting mo. So wala ka talagang trade dito sa week na to kasi in terms of pivot, nandito yung buying eh. Kung seller ka naman, nandito yung selling. Pag pivot yung gagamitin mo, di ba? Kasi parang ang tawag namin diyan out of position yung chart, yung price, di ba? Kung gagamitin mo yung pivot. So, yun yung ano natin diyan. Pero titingnan natin if this is something na uh, we can trade, no? Bali yung pivot po, sir. Go. Hindi ko po siya na-review ulit. Bali, built-in indicators po siya, no? Built-in or ano po Ito siya? to, ano to, Plug-in. custom indicator Okay. yung pivot natin. Mhm. So pag Wyatt to, ito yung Wyatt. Nasa email ko yan eh. So Yes po, yes po. itong Wyatt pivot. So ito yung Wyatt pivot natin. So pagka fill out mo yan, di ba? Ito yung lalabas. Mas visible yan sa 4-hour chart. Mas visible siya sa 4-hour chart. So ang pivot again, architect, no? Ang hanapin mo muna una is the pivot point, no? That's the gray line, itong pivot point. Tapos, depende kung ano ang bias mo. Kung ikaw ay looking na tumaas yung chart, di ba? Ang buying opportunity mo nandito sa pivot at dito sa M2. Ito, pivot saka M2. Itong dotted na green. Ito yung buying area mo. Kung ang bias mo is aakyat yung chart, no? Kung ang bias mo is bababa yung chart, ang selling opportunity mo or selling window mo nandito sa pivot saka sa M2. M2 ba to? M3. M3 na pala. M3. Yung dotted na naman na red. So, yan yung area. So, syempre, depende pa rin yan sa galaw ng market. No? So, dito nga, hindi masyadong obvious eh. Diba? So, guide lang natin yan. Tingnan natin sa ibang chart ah. Like for example dito, sa H4. Ayan, tingnan mo itong short na Okay. to. Sir, Kung short, 1 minute na lang po. Okay lang. sige, okay lang. Wala namang Mm. masyadong news tayo dyan. So, kagaya nito architect sa ano, sa Euro USD, no? Kung short ka dyan, medyo maganda yung entry dito sa last niyan, di ba? Tapos bumaba. No? Ito sana yung target pero hindi na-reach. Pero bumaba pa rin yan dito. So, ngayong week na to, kung long, di ba? Nandito yan, shoot na shoot yan sa area na yan. Kung long, paakyat, ito yung target naman. So, pwede yan for a long. So, kaya lang, ang bias natin ngayon dito ay pwede rin long, no? Kung bubutasin niya to, tapos bibigyan tayo ng pataas. Baka yun yung first movement. Same din yan dito sa pound. Same yan dito sa pound. So, ganun din. Nakita mo, ang ganda rin ng area na to for a short. Diba? Kasi binigyan ng magandang short eh. Ngayon, for a long, medyo naumpisa lang, no? Itong araw, itong first day lang natin, Monday. Tapos ngayon, dire-diretso. Baka umabot nga yan dito. Let's see, tingnan natin. By the way, architect, yung ano, yung movement ngayon ng market, it's not like yung ano, it's not like yung tawag doon, non-farm payroll or any news na malakas na pag nag-open yung market gagalaw. Hindi naman ganoon ang ano, hindi naman ganoon ang galaw ng pag-open ng London. Yan, open na yung London. So,
O pwedeng bumaba pa ito, architect, or pwedeng ito na yung simula ng kanilang akyat, no? So, ito yung trade natin. So, bumababa pa. Naka 15 minutes lang ito. So, every candle niyan, 15 minutes yan. So, ito 15 minutes na rin tayo dito. So, tignan natin kung dire-diretsong akyat din yan. Or babalik yan pababa. May mga area of ano na tayo, binabantayan dyan. Siguro lagyan din natin ito ng possible na area kung saan natin ito pwede. Siguro itong area. Diba? Kasi nung umakyat siya sa area na yan, yan yung naging resistance. Bumaba. Tapos naging support na siya dito starting here. So tingnan natin kung anong magiging galawan niya dyan sa 15-minute chart. So ito yung area niya. So pwede niyang butasin yan and then down na yan talaga. Pero kung hindi niya nabutas at umakyat siya, and that's our cue to go long dito. So titingnan natin yun. Dito naman ito. Ito bumabutas na to, bumaba na. So hindi na siguro natin masyadong concern. Yan, yung concern na siguro natin dyan ito area na to. So mahirap lang i-trade ang gold kasi malaki yung ano niya. Same with Bitcoin and Ethereum, no? Malaki. So dito naman ang gusto natin makita dito is umakyat siya all the way maybe dito sa 382 area niya, no? Dito sa 382 para makakuha tayo ng magandang short. Same dito sa Ethereum, no? So Fibonacci ulit yan, architect. Tignan natin. We can get around here, 382 for a good short. So, monitor natin yan ngayon, no? Tignan natin. Pero pinaka-critical ako na i-trade is the pound. No? So, from here, maybe we can move to the next kung ano yung magiging direction din nila. We can have that as our guide. By the way, yung moving average natin, that can also help us. Kagaya nito, ito yung 55 natin, di ba? 55 moving average natin, itong blue. So, if this one will hold, di ba? Kung mag-hold ito, di ba? Itong 51, hindi niya ito mabutas at magtuluyan umakyat, then confirm na long na naman tayo dyan. So, pwedeng umakyat na naman yan. Tapos maganda rin yung ano, yung itsura ng moving average niya, ng MAs niya. Nasa taas yung yung mabilis, yung 21. So, hopefully pag nag-bounce ito, it will stay above itong 21. Tapos magsimula na yan na mag-trend paakyat. Same din siguro yan dito. H1. Ito kasi sideways. No? Pag sideways, mahirap gamitin yung moving average kasi dadaan-daanan niya lang pag sideways. Alright, so puntahan natin yung ano, funding natin. Mag-fund tayo ng ating account, no? Para pag itong opportunity nito ay nahinog, no? We can trade. So, account tayo. This is my Xness, my account. So dito nasa real tayo, no? Dito lalagay mo lang diyan deposit, no? I-click mo lang yung deposit. Ang ginagamit ko diyan is GCash. GCash. So, itong GCash. Direct. GCash direct sa GCash, no? I think same lang yan. GCash. So, ito yung popondohan natin. Make sure yung popondohan mo is yung account ng MT5, ah. Tapos dito, PHP. So, gusto lang natin at least mag-equal yan dito sa 100, no? Para madali natin matansya yung ating percentage of income, no? So, tingnan natin na 6,600. Sobra.
Pero sir, parang minimum ba? Hindi naman. I think you can deposit as low as 50,000, $50. Okay. Pwede naman yata. Or maybe lesser pa. Di ko pa nasubukan yung Okay. mga maliliit na deposit eh. Okay, sir. Mababa na pala dollar natin. 5,910. 5,909. 908. 909. So 100. Ayan, $100. 5,909. Tingnan natin kung makaka-deposit tayo sa account. Confirm. 1,000 tapos pay na. Continue. Next. Where's my phone? Ayan. So meron siyang sinend na process. Bakit ganun? OTP. Ayan. So kailangan natin tignan yung ating chart kung pumasok. Ayan. So makikita mo meron na siyang $100. 100.01. So pwede na yan makapag-trade, makapag-live trade, no? So ayan, tingnan mo architect, dire-diretso pa siyang ah, bumaba. So again, hindi tayo magte-trade ng walang confirmation kasi pwede naman talaga na hindi na to umakyat at bumaba na. Katulad din ito, no? Nagsisimula na rin itong butasin itong ating trend line na yan. Dito, ganun din, no? Patuloy na ito. So, let's see. Sa, yan, 15 minutes. Ito medyo mabagal niyan. Yan. So far, Architect, do you have any question regarding our setup for today or our chart setup natin ngayon? Okay lang po, sir. Yung ano lang po talaga, yung pagpasok ng funds, hindi ko pa po kabisado. Ayan. Ayan. So, nandun naman yan nasa recording naman natin. So, pwede mo Yes rin po. balikan, no? So, makikita mo naman yun. So, at least ngayon, meron niyang 100, ayan, meron niyang 100 na laman. 100 dollars. So, Sir, okay ayan. lang po. So, Mapapa po ba yung hinihintay natin? ano yan? Naghihintay pa, matagal pa po yung hinihintay natin confirmation. This will be ano matagal pa, no? Kasi ito, 15 minutes. 15 minutes itong chart na to. So, mag-move to dahil, so 5 minutes pa to bago matapos itong chart na ito, no? So, again, hindi pa rin siya yung confirmation kasi ang hinahanap natin, architect, na confirmation is aakyat, no? Yung pa-bounce na, nag-bounce. Kasi ang nangyayari ngayon dito, architect, no? Na yung mga tao started shorting, no? Nagsho-short na ngayon. Nagsho-short. Actually, even yung smart money natin ngayon, they're also shorting this to para ma-encourage yung mga tao to also short, no? Considering yung smart money concept, ganun yung idea niyan. Actually, meron akong nakita na, na video explaining yung smart money concept. Na sobrang dito ko nakuha yung day trading forex.
Ito. Dito ko nakuha yung kanyang strategy na um, smart money concept na ang tawag ngayon. Pero sa kanya dati, market manipulation yung kanyang tawag. So, meron tong mga videos na pwede mong panoorin. Yan, Smart Money Cycle. Yan. Meron na siya part 1, part 2. So, suggest ko, architect, if you wanna explore itong ganitong um, klase ng trading sa Forex, ito yung ano ko. Ito, sa kanya ko yan lahat na natutunan. Yan. Yan. So meron na siyang ano, wala siyang ano, hindi kasi nakasulat dito yung kanyang playlist eh. Pero meron na yan dyan, no? Market Manipulation Part 1, ayan. So ito yung Part 2, mga 30 minutes yan. Tapos Part 3. Dati meron silang website, they're selling that, no? Member ako noon. Kaya lang ngayon parang wala na eh. Pati itong video niya na to, hindi niya na na-update eh. Subscribe na rin ako sa kanya, sir. Yan, 3 years ago. So, wala na yung ano. Wala na yung dating website nila, Day Trading Forex. Hindi na active yun, wala na. Ito meron pa rin pala. Login. Yun, ganyan na eh. So, pag magla-login ako, hindi na siya, so, ganito na siya. Sobrang tagal ko na tong na ano, na um, nakita itong ganitong klaseng trading opportunity. So, yan, bank trading course. Yun. Ito yung in-enroll ko dati. Ano nga ba bayad yan? Yan, ito yung mga sinasabi niyang bangko, no, that's holding um, the Forex market, no, HSBC, Citibank, JP Morgan, UBS, yan yung mga malalaking bank. Yan, 279 yan, ha, 279 US dollar yan before. Pero ngayon, I will not recommend kasi down na yata ito, hindi na yata ito. Pero lifetime yung access before eh. Forex beginner course. So, dun na sa ano, dito na lang sa video niya. So, pwede mong um, ano to, architect, kahit itong intro niya, intro to market manipulation, para you get a better idea kung ano yung trade setup na sinasabi. Yan. So for now, this is a wait and see trade, no? Lalo na yan, kada 15 minutes pa naggagalaw yung market niyan. So ang hinahanap natin diyan, architect, is something like this, no? Something na ganito, no? Pinababa, tapos umakyat, tapos pinababa ulit. Ito yung ano natin, ito yung hinahanap natin, architect. So, ito yung possible trade natin diyan. Ito yung opening nito. No, bumaba, tapos umakyat, mas mataas. Itong pag close nitong candle na to, ito, we trade this na. May buy na tayo. Higher low, no, sir? Yung inintay Oo. natin. Yun yung inaano natin dyan. Pwede rin naman dito, kaya lang medyo malakas yung galaw eh. So baka dito tayo mapabili niyan. Or di kaya, mahirap kasi mabili yan dito eh, dito sa area na to. Pero at least dito mo mabibili yan. No? Kung London pa lang nag-trade ka na, dito mo yan mabibili. So okay lang naman, makakabahan ka lang dito pero akyat naman yun. Lalo na nung first ano nila. Ito yung first nila, 'di ba? Umakyat. Ito yung trade natin dyan. So at least dito yan. So yun yung inaantay natin. So medyo ano to, medyo kaya architect hindi everyday ako nagte-trade eh, kasi because of this waiting time, no. Itong ganitong klaseng pag-aantay. Ito nag-close na siya. Pero hindi pa siya umaakyat. So kung itong candle na sumunod ngayon, architect, will give us a higher close dito, then that can be already a buy for us, no. Kung ito, kasi tinatch niya na no? Kung ito magko-close sa taas at mas mataas pa dito yung closing niya, umabot siya dito, nag-close siya. Tapos white siya, ibig sabihin bullish. Pagkasara nun, we can already
buy ito. So 430 yun. Matatapos yun kasi ito 430. Ngayon, kung hindi siya umakyat hanggang dito, wala pa rin. Wala pa rin tayong confirmation na bounce na talaga yan. No? So kailangan kasi malagpasan niya itong bumutas na ito. Malagpasan niya itong high na to ng candle na susunod. So wala pa yung ano. Sir, Ito sa'yo, buti na go. lang po hindi po kayo nag-ano, yung lower time frame para mapabilis siya. Medyo ano yun, medyo tataas ng risk natin. Ayan. So most of the time 15 minutes lang ako sa ano, pinaka mababa ko niyan, no. Naggo 1 minute lang ako sa mga malalakas na galawan katulad ng non-farm payroll. Magwo 1 minute ka dala doon kasi pag di ka nag 1 minute doon, may iwanan ka. Kasi sa 15 minutes ang lakas na ng move noon, no, bago ka pa makatrade. Kaya mamaya excited din ako dun sa kausap ko kasi sa 1 minute siya nag sa 1 minute niya pinapaandar yung robot trade niya. So, tapos quick lang yung trade, no? Parang pag kumita na ng $2, close na. Trade ulit. Pag kumita ng $2, close na. Parang ganun lang yung target niya every In short, robot. parang conservative po yung system niya. No? Oh, pero kasi sa robot lang yung magagawa kasi ako, kung ako yun, hindi ko aabangan yun for $2, 'di ba? Magkano lang yun? 100 pesos lang sa atin. Hindi ko yun, hindi ko, 'di ba? Mahirap naman yung pag naka $2 na ako, i-close ko na tapos hanap na ulit ako ng trade na magbibigay ulit ng $2. Pero dahil robot na siya, 'di ba? Di ka ano, okay lang basta wag lang malulugi, 'di ba? So yun yung mga gusto kong maintindihan kung paano mapoprotektahan na yung mga loss eh. So yun yung gusto kong maintindihan mamaya. So hopefully maging fruitful yung aming usapan para ano. Kasi nakita niya rin on terms of how I explain yung mga bagay-bagay. Sabi niya, gusto ko yung ganun, ma-explain din ito na mas madaling maintindihan ng, ng tao. Ano po ba yung plan niya doon, sir? Subscription siya or ano, one time ano siya? Payment? Maya ako malalaman kung ano yung ano. Pero ang sabi niya kasi sa akin, medyo hindi ko hindi ko type yung ano niya na nagpo-pull siya ng funds eh. Nagpo-pull siya ng Mm. funds para doon sa trading na yun. So sabi ko, okay naman pero feeling ko medyo ano yan, maraming skeptics sa ganyan yung pool funds na tayo, magdi-deposit tayo dun sa pool funds na account. Safe naman yan kasi hindi niya naman ma-access yun personally. Di ba? Magdi-deposit tayo dun sa pool na funds na yun. Yung funds na yun, ang siyang magte-trade nun. No? Siya yung magte-trade nun. Pero tayo, pwede natin i-withdraw yun anytime. Pwede natin i-withdraw yun anytime. Kaya lang sa kanya, siyempre, pag withdraw mo yun, mahihirapan yung position niya. Magli-liquidate yun. Di ba? Alam mo, nakabili yun, tapos nag-withdraw yung isang tao, maliliquidate yung position, makukuha yung pera. So, plus pag nakuha yung pera, ang problema niya doon, paano siya mababayaran kung na-withdraw ng tao yung pera? So, bago ka pa makapasok doon sa pool na yun, para meron na yung mga kasulatan or usapan kung paano magpa-profit sharing. So, sabi ko, sige, tingnan natin. Pag-usap tayo kung paano mo yan na-offer. Kasi siyempre, May, parang may naka-retainer gano'n. No, sir? Or parang nakalock. ang Or, hindi ko nung una, parang meron siyang ano, meron siyang ibabawas sa kinita. Ba, yung $100 ko naging $200. Doon sa $100 na kinita, doon siya babawas. So, ang pwede mo na lang i-withdraw, ganitong amount na lang. Kaya lang yung withdrawal kasi wala siyang control kasi pera ko yun. So ako yung magwi-withdraw. Kung $200 na yun, pwede kong i-withdraw yung $200, hindi niya yun makokontrol. So wala siyang kikitain pagka ganun yung ginawa ko. Kaya ang ginagawa niya, yung schedule ng withdrawal, may schedule. O pwede na po kayong mag-withdraw. Ito po yung pwede mong withdrawin. Tapos withdrawin mo. Ganun yung ano, ganun yung usapan. Sabi ko, parang medyo manual yung ano ganun. So paano mo makontrol nga naman yun, 'di ba? Kung withdrawin na nga niya lahat yun, di wala ka nang kinita. Kaya medyo hindi niya ma-expand hindi niya mapalaki kasi gusto niya kilala niya, gusto niya meron siyang relationship. Sabi ko tama naman 'yun kasi wala rin naman mag-invest sa doon. So sabi ko the best talaga diyan, i-educate natin muna yung mga tao para naintindihan nila. So kaya niya sabi niya gusto ko nga yung mga paliwanag mo eh. Kaya yun yung pag-uusapan namin mamaya kung paano namin yan pwede maging negosyo.
Yung mga subscription kasi medyo ano ako dun eh, medyo um, ang mahal nun eh. Hindi ko masyadong trip yung ang mahal eh. Pag nag-subscribe ka, tapos 'di ba? Ang hirap din ang hirap din makakuha kasi kung subscription base, ang mahal ng ipapresyo niya kasi in terms of ginastos niya para doon, tapos pinasubscribe niya 'yon. Kung konti lang magsasubscribe, ang mahal nun, 'di ba? Ang mahal ng subscription. So sabi ko parang tingnan natin kung papaano natin 'yan. Saka gusto ko malaman kung 100% ay wala namang 100% pero paano mo pinoprotektahan yung talo, 'di ba? Paano mo pinoprotektahan na hindi yan matalo yung pera ng tao. So kasi sabi ko I've been here for ano na, tagal na. Ayoko naman mag-offer niyan tapos bigla naman nagka-leche-leche. Wala na akong future dito sa ginagawa ko na to. Paano pa ako pupuntahan, di ba? Wala yan. Si Elmer nag-offer ng scam yan, ganyan and everything. So, kaya sabi ko, I also have to protect myself dyan sa ano niyan. Kaya mag-uusap kami mamaya. And maybe, ang nakikita akong pwede mangyari is just to understand how it work, 'di ba? Tapos doon na lang muna. At least masimulan natin, mai-share yung strategy na yun. Tapos ikaw bahala, execute mo, 'di ba? Hindi ako. O, kasi mamaya ako, sisihin mo ako pag nagkaanuhan eh. Sino ba nag-execute? Ikaw, tinuro ko lang naman sa iyo yung strategy. 'Di ba? Feeling ko doon muna kami magsimula eh. Tapos hanggang siguro makuha namin talaga yung perfect. Kasi para meron pa siyang kailangan i-program eh na maprotektahan na hindi mag-trade sa sideway market eh. Parang kasi pag sabi ko naman sa'yo, pag sideway yung market, mahirapan ka kumita eh. Kakainin ka eh. So, wala pa siyang ganong klasing program na nakikita na automatic magsha-shutdown. Kaya sabi ko, paano mo ginagawa ngayon yan? Automatic niya daw ino-on. So, pag nakita niya na trending yung market, i-on niya yung robot, tapos magte-trade yun. Tapos pag tapos na yung trending, nag-sideways na ulit, i-off niya ulit. Manual yung on and off. So hindi niya pa nakikita kung paano yun ma-automate. So yun yung pa yung hinahanap kaya naghahanap din siya ng mga programmer na makakatulong sa. Yun. So hopefully maging maayos yung usapan. Ayan. So architect mukhang ano pa, pababa pa ito no for 4:30, we have 7 minutes. Bumababa pa lalo. So hindi pa natin yan baka walang trade yan. Same din dito lalo pang bumaba yung euro. Ito umakyat na to lalo siguro. Tapos medyo malayo-layo pa to. Ito yung tinitingnan natin na shorting opportunity natin. So, again, 'di ba? This is regular technical analysis naman natin 'to. So, resistance 'yan, 'di ba? Kung nakakita tayo diyan ng sign ng reversal or sign ng pagbaba ulit, sell tayo diyan. Same dito sa euro. This is support, no? Kung makikita tayo ng sign na maakyat 'yan, then we can start buying. Actually, meron pang isa nga rito resist support ito. Pwedeng support din kasi nag-support sila sa. So let's see. Ilan pong ano yung ilang ratio po ng ano nilalagay niyo dyan, sir? Yung win and loss ratio. Hindi ako nagre-ratio sa forex ng risk reward ratio. Pero ang maximum ko sa forex is 1:5. Pero yung ano ko kasi, sabi ko sa'yo, very flexible ako in terms of reward, no? Very flexible ako dyan. Ang hindi ako flexible sa sa risk, no? So pag nag-set na ako ng risk ng cut loss ko, maybe ito yung cut loss, maybe kung magsimula umakyat yan, baka dito ako magka-cut loss sa ilalim nito, no? So pag nag-set na ako ng cut loss ko dito, depende sa kung aabot yan dito. Kung hindi naman, baka ito na mismo yung cut loss ko. Kung mag-set ako ng cut loss dyan, yung reward ko can be more than 5 lang, di ba? Kung dito yung entry ko, dito sa taas, ito yung 1. So, it can be more than 5. Can be more than 5 for me. Kasi hindi naman ako uh, scalper di ba? So, position talaga to. Lalo na architect, kung nahuli natin yung day 1, yung first move, di ba? Di ba? Kung ito yung na-trade natin, yung move 1, di ba?
Move 1, hindi na ako magte-take profit diyan. Mag-a-add lang ako sa move 2. Kasi intact pa 'to, eh, 'di ba? Tapos tatlong tatlong cycle 'yan, 'di ba? Sa cycle 2, mag-entry lang ako diyan pero yung cycle 1 ko open pa 'yon. So another ano na naman 'yan. Ito cycle 3, out na lahat diyan sa cycle 3. Kasi most of the time pagkatapos ng cycle 3, magsa-sideways yan or baka magre-reverse naman pababa. So, ganun yung ano natin diyan. Sir, tanong ko lang po. Go Kung ahead. sa current na galaw na yan, nagpasok na po kayo ng $100. Paano nyo po malalaman kung hanggang saan yung $100? Kasi yung cut loss, hindi ko po alam kung hanggang saan ko siya ilalagay. Malalaman mo, architect, actually dun sa demo, pag nag-trade ka doon, actually ginawa natin yun doon sa ano eh, ginawa natin yun doon sa live trading natin ng non-farm payroll. Pag Hmm. nag-trade ka doon, tapos nilagay mo yung cut loss mo, makikita mo na daw kung ilang dollars yung maloloss. Okay. Tapos Sige po. pwede mo i-adjust yun, pwede mo i-move up, move down. Kung kung ano yung ah, kaya mo. Halimbawa, nag-trade tayo dyan, tapos by this, ang charge niya siguro mga $5, di ba? Kung $5 yan. Kung okay na yung $5 sa'yo, okay na yun. Ngayon kung hindi, kung masyadong maliit, pwede mo pa ibaba yun, di ba? Kung hanggang Hmm. $10 yung gusto mo i-risk dyan. Or kung masyadong mataas na yung $5, pwede mo naman to itaas. $2 mo lang, di ba? Pwede mong i-adjust yun doon. Automatic na yun. Price na yung dollar price na yung makikita mo doon sa stop loss mo. More than just the level kung saan ka magka-cut loss. Makikita mo na mismo doon yung dollar um, amount. Ito nga, umakit pa pala itong ano, nag-hold yung ano natin dyan. Ito, 236 yung ano, yung nag-hold, no? So parang 236 yung Bitcoin nagsisimula ng bumaba. So medyo ano to, medyo mataas tong ah, retracement ng Bitcoin. 236. Bumababa. Cool, architect. Any question? Okay lang po. So, kung walang trade, hindi natin ipipilit, no? Para lang safe yung atin at makakuha tayo ng magandang trade. Pero ang challenge ko lang dito sa ano, sa mula gold, Bitcoin, saka itong Ethereum, itong mga to, medyo malaki yung ano nito, dollar cost nito. 'Di ba? Yung every pip nito, medyo malaki yung charge, no? Parang hindi yung charge, yung impact sa yon. Nag-move lang ng 3 pips, no? Parang dito nasa mga ano ka na, nasa mga $10 na yung loss mo. Pero kung nasa Euro USD ka, nasa pound dollar ka, 3 ano lang yun, 3 dollars lang. So ganun yung, medyo malaki ang ano, ang value ng trade natin dito sa simula sa gold, bit saka yung mga cryptocurrency nila. Kaya ano, madaling ano dito, madaling matalo, madali ka rin kumita, 'di ba? So lalo na dito, 'di ba? Kung i-short natin ito, i-short na natin 'yan. Tapos umakyat pa yan dito, pwede pa rin bumaba yan eh, pwede pa rin bumaba. So hindi ka pa dapat nagka-cut loss diyan. Pero by etong galaw na to saka dito, siguro nasa mga 30 pips na yung ano diyan. $30 na yung loss diyan sa area na yun. Cool? Okay po, sir. Yeah. So Sir, balik, yung go. pag, pag ano siya, pag downtrend, bali, pag Fibonacci reference mo, yung magandang entry point sa ano siya, sa above 236, ganun, sir. Above 382 saka 50, yung dalawa na yan, 382 saka 50. Around dun sa area na yun. Yung Mhm. yung trade na papasukin natin. So, Ang layo no. Kung pag 382 2-3, siya, yeah, go. kung 382 siya, lalampasan pa tong resistance line na to na. Oo, ito. Yun Ayan. ang target natin sa. Oo, pwede. Mhm. Lagpasan niya pa to. Or maybe hindi rin eh. Pwede kasing mag-touch na siya dyan, di ba? Tapos mag-close siya below dito. Di ba? Mhm. Pero na-touch niya na yan dyan.
So, pwedeng ganun yung ano, pwedeng ganun yung itsura niya. Yun. Nire-review ko kasi kanina yung Fibonacci, sir. Ah, Na ano, yung sa golden ratio lang ako, yung natatandaan ko, yung 50 and 61. Yun lang ang natatandaan ko. ano yun? Pag golden ratio, 200 saka 50. Yung sa atin dito, hindi naman to golden ratio, pero yung ginagamit natin ay 55 at saka 21. So, 21 yan, ito 55. So, sa 1 hour natin ginagamit. Yung golden ratio, ang daming, ito na yung sa gold, oh, umakyat na. Ito yung sinasabi ko sa'yo kanina, di ba? Parang nabutas niya dito, pero the following candle na nababa Napigilan niya na rin po, ito. sir. Na umakyat din agad. Kaya pag umakyat ka pa sa 30 minutes, hindi na yan butas. Di ba? Pag umakyat ka pa sa 30 minutes chart, hindi na yan butas. Sa 15 minutes, kala mo butas kasi nabutas talaga eh. Pero pag umakyat ka sa 30 minutes, hindi yan butas kasi nag-close above pa rin yan dun eh. Di ba? Kaya pag lower time frame ka pa, mapapaaga talaga, mapapa-entry ka na talaga dito. Di ba? Sa 15 nga, hindi ka pa makaka-entry eh. Pag ganyan, sir, triangle siya, di ba? Yeah. So, either side, pag lumabas dyan, doon na papunta yung trend sa palagay niyo po. Pwede, oo, pwede. Ganun yung, actually, ganun yung tinitingnan natin dito. Pero kailangan may bias ka sa bigger time frame eh, 'di ba? So ito 'yan eh, ito yung gold gold to, bumaba, tumaas, bumaba, tumaas, bumaba. So pataas na ulit kasi lower low, 'di ba? Low, higher low. Tapos ito nag-higher high pa ito, o 'di ba? Kasi ito baka higher low pa rin ito. So pataas yung bias natin talaga dito. So pag pumunta ka dito sa 1 hour, yun talaga yung hinahanap natin, umakyat yan dyan. Umakyat yan dyan. Kaya okay din sa akin na dito mag-entry kanina, 'di ba? Antayin natin 'to mabutas tapos umakyat para medyo mababa yung risk. Pero syempre, gusto natin pataas. So, let's see mamaya kung mabubutas niya yan. Kung mabutas niya yan, ang sa akin, yung pagbalik dito, 'di ba? Yung pag-retest nito yung pinaka perfect entry natin. Or pagka nagbigay ng higher low, 'di ba? Low kasi to, tapos nag-high ka na. Yung higher low, yun yung pinaka perfect entry natin. Kaya para sa akin mahirap din mag full-time trader, 'di ba? Kasi aantayin mo eh. Ang challenge mo dito, na inip-inip ka, imbis na bilhin mo sa higher low, 'di ba? Sa higher high mo mabibili kasi ang biling ko na to, ang tagal naman bumaba eh, 'di ba? So mabibili mo na yan sa higher high, hindi mo na antayin yung higher low, 'di ba? Lalo na kung wala kang trade, 'di ba? Tapos wala ka namang ibang gagawin, 'di ba? Kaya mahirap, hindi ko pa kaya yung full-time trader eh, 'di ba? Hindi ko pa kaya yung full-time trader na magte-trade lang ako. Dati yung gusto ko, yun ang gusto ko eh, pero base sa experience ko, Hirap siya, sir. sobrang boring eh. So, kagaya niyan, pag walang trade, ano gagawin mo? Di ba? Wala kang Mm. trade. Wala ka na naman. Antayin mo na naman yung next hour, di ba? Basta nakatuto ka lang sa screen, di ba? Nakatuto ka lang sa screen na lang. So, medyo ano siya, medyo challenging siya. So, ano mangyayari? Hahanap ka ngayon ng ibang currency pair. Pupunta ka ngayon sa currency pair na hindi mo naman dati tinitrade. So, doon ka naman titingin na naman ulit. So, yun yung ano natin. Yun yung challenge lang natin dito. Yan. So ito medyo nagbibigay na sa atin to ng trade no, pero 6:35, 6:45, 4:45 to matatapos. Ang goal ko na lang dito sa candle na to, tong nabubuo ngayon, mag-close siya sana above dito, pero basta above lang dito sa huling candle niya, above lang dito. Okay na ako doon. Yung susunod na mag-long na ako doon dito for an uptrend. So pag naglong ako dyan, baka maglong din ako rito kasi pareha sila ng direction. Tapos baka mag-short naman ako dito sa uh, USD CHF. Although medyo malayo pa.
Baka hindi muna dito. Kasi ang mangyayari niyan, kung magsha-short na ako dito, baka umakyat pa dito, 'di ba? I-retest pa talaga to bago pa bumaba. So may risk pa rin naman ako na umakyat pa dito. Baka kasi pag nag-short ako dito, yung cut loss ko nandito lang eh. Eh baka tamaan pa niyang pag-akyat eh. Pero itong dalawa, ah, kung by 4:45 mag-close to above, maglo-long na ako dyan. Ito maglo-long na rin ako dito. Basta mag-close lang din yan above dito. Tapos sana hindi yung ganitong candle na mataas yung wick sa taas. Yung medyo bullish tingnan na candle. Kasi mamaya mag-close pero ang taas ng wick tas ang baba ng close. So ayoko rin naman. Baka bumaba. Ngayon yung ganitong candle medyo mahirap i-buy ito eh dahil ang taas ng wick eh. Tapos dito nag-close. Sir, CR lang po kasi saglit. Go, 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 go. Brent, ikaw, kamusta? May question ka? Alright, I think yung ano natin, baka makakuha tayo ng yan. Thank you, Brent. You're good naman. So I think baka makakuha tayo ng buy opportunity dito sa ating pound USD at saka dito sa euro USD. Hopefully, no? Hopefully makakuha tayo dyan ng trade for today. We're just waiting for the candle close. We have around 7 minutes, no? Bago mag-close yung candle na ito. Ito. And hopefully mag-close siya above itong ano na to para we can go along. The same here, no? Mag-close ito above dito. Tapos bullish candle, we can also go long here. Itong short lang, hindi pa tayo mga short dito kasi medyo um, meron tayong inaabangan dito na resistance line pa. Kasi kung mag-short tayo dyan, baka umakyat. Um, ma-out tayo. So medyo kakailanganin ito at this level ng mataas-taas na stop loss. Pero at least for this two, uh, we're just waiting for the candle close. Sa gold, no? Sa gold, um, wait and see pa rin tayo dyan. Mukhang paakyat din talaga ito. Baka umakyat pa rin ito. So, tignan natin. So, ito yung next natin. So, kung mabutas niya itong resistance line na to, we buy the retest nito or yung lower low niya kung mag-higher high yan. Yung higher low pala ang pwede natin tignan. Sa Bitcoin, same. We're still waiting na umakyat pa yan. Same with Ethereum din dito. Wala pa tong binibigay na area for us to short. So yun na muna. Tingnan natin, naabangan natin yan. Balik muna tayo sa ating presentation, architect. So, what can actually support us dito sa trading architect? Knowing all this, no? At the end of the day, these are guides, no? Hindi to 100% foolproof na ganyan ang nangyayari. Kaya simula pa lang natin ang technical analysis. You really have to be water, my friend. Be very flexible. Ang isa sa mga feeling ko na nakakatulong sa akin in terms of trading is yung natutunan ko kay Tony Robbins na anchoring, no? Ano ibig sabihin ng anchoring, no? Most of the time, no, we make decision dito sa ating trading habang tayo ay nagte-trade, no? So paano natin matutulungan ang sa ating sarili na pag tayo ay gumagawa ng decision sa trading, nandun tayo sa peak state, no? So ano ba muna yung peak state, no? Ito yung peak state is
uh, state of ourselves, no, physically at that level, mataas ang ating focus, mataas ang ating energy, maganda ang ating pananaw, no? So at that state, madali natin na-download yung mga ideas, madaling pumapasok sa atin yung mga opportunities na hinahanap natin. Again, yung katawan kasi natin is really the biggest influencer ng ating buhay, 'di ba? Sabi ko nga sa inyo, yung our body cannot occupy two conflicting emotion, 'di ba? Kung malungkot ka at ikaw ay nagja-jumping jack, ang hirap nun, 'di ba? Kung malungkot ka pero ang taas ng energy mo, halimbawa tumatakbo ka or maybe nag-priming ka, ang hirap maging malungkot at the same time, 'di ba? Ang hirap nun. Kasi yung body natin is our guide. It can only occupy a certain alignment, no? 'Di ba? Pagka malungkot ka, ang hirap no. Normally alam na natin sa katawan pa lang ng tao pag malungkot, 'di ba? Down shoulders, kita mo na talagang nakalugmok and everything. Alam mo agad na may nangyari. Even with people nakakita ka ng tao nakasalubong mo, alam mo agad anong nangyayari sa tao na to, lalo na kung ramdam na ramdam niya yung emotion, ramdam kung takot ka, 'di ba? Kung takot ka, kita mo pa lang sa katawan ng tao kung ano yung pinagdadaanan ng kanyang emotion. So ang kailangan natin gawin is to bring our physical body at a peak state, no. Maraming paraan para mapunta sa peak state. So puntahan mo na lang si Tony Robbins, pero yung priming niya mismo, it can actually help you to be at that peak state, no. Isa sa mga pwede mo ring gawin is yung exercise, no. Lalo na yung mga cardio exercise. Pagka ikaw ay tumatakbo, tumataas din yung state ng ano mo, ng katawan mo, nasa peak state ka rin. Lalo na kung ikaw ay nagse-celebrate, 'di ba? Nagse-celebrate, pumapalakpak ka and everything, tumataas din yung peak state mo. So, I will let it up to you on how you can bring yourself to the peak state. Elmer, paano ba malalaman pag nasa peak state ako? Wala naman talagang definite description. Pero ikaw mismo as a person, mararamdaman mo 'yan, yung pakiramdam na parang you can do anything, you can be everything, 'di ba? Parang parang kagaya ng Red Bull, no, pag bumangga, giba, no, parang ganyan ang pakiramdam mo. And even ang isa sa mga magandang example diyan yung ating mga athletes, 'di ba? Kung mahilig ka sa basketball, panoorin mo yung mga tao na nasa peak state, halos hindi sumasablay, 'di ba? On fire yan. Minsan nag-heat check pa nga yan, 'di ba? Tumitira ng napakalayo, shoot pa rin. Kasi nga yung state nila as if they cannot miss, no? So madali mo yan makita sa kanila. So hopefully sa sarili mo, you can also know how to get yourself at that peak state. Bakit mo kailangan nasa peak state? Kasi nga pag nasa peak state, iba yung focus, iba yung ideas and everything. Parang sa'yo, madali lahat pag nasa peak state ka. Elmer, paano naman yung mangyayari? Magte-trade ako, di ba? So ito pa pala, no? Pag ikaw nasa peak state, hindi yan yung galit ha, hindi yan yung galit, no? Pero yung galit at that level, meron din yung ingredients ng peak state, 'di ba? Kasi at that state, no, parang hindi ka rin unstoppable ka rin. Nakakita ka na ng mga taong napapaaway, ang liit-liit na tao, ang lalaki ng mga pumipigil, hindi nila napigil because of the peak state, 'di ba? Minsan nararamdaman din 'yan sa mga emergencies, 'di ba? Merong sunog, merong ganito, isang tao yung buong buong upuan, 'di ba? Or yung buong drawer na sobrang laki na ilabas to, pero because hindi niya na magawa yun kasi nga na-access niya yung kanyang peak state. So that's peak state. Magandang source din ng peak state is your happiness, 'di ba? Pag masaya ka and everything, iba rin yung peak state na yun, no? So everything, no? Anything na ramdam mo nasa peak state ka, minsan kahit na just being with your family, seeing your kids, 'di ba? Lalo na yung may mga anak, seeing your kids laughing, nag-aabulan, parang iba na yung pakiramdam mo, sobrang sobrang saya mo. May mga ganyang level din na nadadala ka sa peak state. So pag nasa peak state ka, everything is just flowing to you. Kaya sa atin, sa ating ginagawa, di ko alam kung na-experience niya while we're doing our meditation or while we're doing our priming or even our exercise, minsan nararamdaman mo yan yung parang ang iba yung pakiramdam ko ngayon. No? Parang I can do anything, I can do everything. Parang may ganun ang pakiramdam. So
find that, no? Hanapin mo yan, yung peak state na yan, yung mararamdaman mo. So ang tanong, Elmer, magte-trade ako, paano gagawin ko? Kailangan pa ba ako mag priming bago ako mag whatever works for you. Ang sa akin lang, ang nag-work sa akin, yung natutunan ko kay Anthony Robbins, ang tawag niya, anchoring. Ano ibig sabihin ng anchoring? At that state of mind, no, state of physical awareness, alam mo na sobrang parang nasa heaven and everything, sobrang ganda ng pakiramdam mo. That's the time you create an anchor. Anong ibig sabihin, no? Do something that will remind you of that feeling, 'di ba? So, ano yung kailangan mo gawin? Kailangan mo gawin something unique, something nakakaiba na pag ginawa mo ulit, it will bring back all those memories, 'di ba? So kailangan mo 'to gawin paulit-ulit para maging trigger 'yan, no? Katulad lang 'yan sa pagda-drive. Kung nagda-drive ka ba, architect? Tulad lang yan sa pagdadrive. So, nung halimbawa, nagsisimula ka mag-drive, you really have to, para ka may checklist, no? Nagawa ko na ba to? Nagawa ko na ba to? Nagawa ko na ba to? Okay na ba to? Open na ba to? And everything, di ba? Even yung daanan mo, no? Even yung daanan mo, kailangan mong planuhin, no? Ano ba yung dadaanan ko and everything. Pero pag regular mo na yung ginagawa, regular mo na yung ginagawa, parang autopilot yan, di ba? Parang autopilot yan. Sumakay ka sa sasakyan mo, may kausap ka and everything. All throughout, papunta sa opisina mo, sa pupunta mo, maybe may kausap ka. Nakarating at nakarating ka na doon, nakapark at nakapark ka na doon. Hindi mo alam kung paano ka nakapunta doon. Kasi nga, ano na siya, automatic na sa'yo dahil sobrang kabisado mo. Parang ganun ang gusto natin mangyari in terms of creating that anchor. Na sobrang kabisado mo na yan. Pag upo mo pa lang, alam mo na kung nasaan ang manubela, nasaan ang cambio, nasaan yung mga switch and everything without even looking for that automatic. So ganun ang anchoring na gagawin natin. So how do you do your anchor? So iba-iba yan, no? Iba-iba. Ang una mo naman na kailangan gawin, bring yourself to the peak state. So kanina meron 90 seconds na pinakita ko si Tony Robbins. Whatever work for you, even the priming can be a peak state for you. Pero catch yourself kung paano mo madadala yung sarili mo sa peak state. Pag nandun ka na sa peak state, yung anchoring na nag-work for me, nung nag-work ako kay Tony Robbins, unang-una is yung, ang tawag dyan, pumping your chest, di ba? Pagka ginanyan, nasa peak state ako kasi may si Tony Robbins, meron kaming ginawa doon where you just celebrate, no? You bring yourself to the peak state intentionally. So tatalon ka, sisigaw ka, you just have to celebrate. So para kaming mga siraulo doon sa concert, sa ano niya, sa seminar niya, just celebrating, celebrating, celebrating. At that level, nung nandun kami sa peak state, we do our anchor. So yung anchor nung napili ko nung time na yon is pumping my chest, no? Parang gorilla, di ba? Gaganon yung mga gorilla. So parang ganun. So when I do this, it brings me back to that state. No, naaalala ko kung anong pakiramdam pagka gumaganon ako nung time na yon. So nagkaroon ako ng anchor sa ganun na yon, no? So ganyan. So yun yung anchoring na tinatawag. So make sure aware ka pag ginagawa mo yung anchor. Isa pang anchor na personally ginawa ko naman kasi naman, 'di ba? Kung kailangan ko maging peak state, 'di ba? Pero nasa harap ako ng mga tao, nasa presentation ng and everything. Medyo obvious naman yung gaganyan ako sa mga tao, no? Ano ginagawa nyo ba't gumaganyan? So, nag-create pa ako ng isa kong peak state anchor. Ang ginawa ko naman ay ito. So, yung aking thumb, no? Inilagay ko yan dito. At this level, no? Pagka ginanya ko yung kamay ko, nung ginagawa ko yung peak state exercise ko, I'm also creating an anchor. So, pag ako nagganito rin, I'm also getting that vibe, that feel nung nasaan doon ako sa peak state ko. So I don't have to be very, 'di ba? Kakausapin ko isang importanteng tao na kailangan kong makuha yung business na to and everything. Mahirap naman. Pero dati ginagawa ko nung wala akong anchor na ganito, punta ako sa restroom. Yes! Yes! Ginaganyan ko yun para mabalik lang ako, no? So, kaya lang, syempre, medyo, ano yun, medyo makain ng, ano yun, ng space for me, no? Ang hirap kasi gawin yun sa isang public place na magkaganon. So, ito yung nakita kong anchor. So, I did this, no? Pag habang binibuild ko yung peak state ko na bago, yung anchor ko na bago, I did this, no? So, sa akin ngayon, if I wanna be in a peak state, ito lang, gaganyan lang ako, I can now be in that peak state. So Elmer, ba't ko kailangan yan? Siyempre sa trading, no? Sa trading, kailangan nasa peak state ka rin in terms of decisioning. So how can you access that peak state? Is through anchoring. So
Kanya-kanya tayo ng anchor, 'di ba? Paano mo malaman, Elmer, kung na-anchor ko na? So, kailangan mo lang yan paulit-ulitin. Kailangan mo lang yan paulit-ulitin. Hanggang sa ikaw na mismo, alam mo na if you do your anchor, you're accessing your peak state. So, i-watch mo na lang si Tony Robbins. Pinaliwanag niya pa yan dyan. And everything. We are actually always anchoring, no? We are actually always anchoring. Hindi lang tayo aware na nag-anchor na pala tayo. Kaya minsan, meron minsan tayo na experience, but feeling mo, ito yung nararamdaman mo, bakit ko biglang naramdaman yan? Kasi maybe, may anchor ka doon sa bagay na yun, no? May anchor ka sa bagay na yun. Like for example, sa pagkain lang, 'di ba? Sa pagkain lang. Meron kang favorite na pagkain, not because of the pagkain, but maybe because of the state nung kinain mo 'yon. Maybe sobrang first date mo 'yan, whatever, 'di ba? Kaya pagka nakakain ka doon, naaalala mo yung mga bagay na yun. Same with places, 'di ba? That can also be an anchor for you. Pag napunta ka sa lugar na to, parang saya-saya ko pag napunta ako sa lugar na to. Kasi nga nakapag-create ka ng anchor doon sa place na yun. Or maybe sa iba pang mga bagay. So ang kailangan nating gawin, magkaroon tayo ng anchor in terms of that peak state para we can easily access it pag nagte-trade tayo. But be aware sa anchoring it can also anchor you sa mga malungkot ka, 'di ba? Pwede ka rin ma-anchor doon, 'di ba? So maraming mga ganyang kwento. So hopefully hanapin mo yung kay Tony Robbins sa YouTube. It will actually explain a lot further kasi may mga example din siya na binigay doon. Anchoring sa ibang-ibang nangyayari sa buhay, no? Sa atin, ang anchoring natin na gusto mangyari is anchoring sa peak state. Clear? Do you have any question regarding anchoring? Hopefully, you start creating that anchor for you, no? Gusto ko sanang gawin, meron kaming session before na ginawa namin yung anchoring kasi kaya lang sa Zoom medyo parang weird, no? Nagwawala kaming lahat dun sa Zoom and everything. So kung may mga kasama, ano nangyari dyan and everything? But we're just putting ourselves in that peak state. Tapos nung nasa peak state ka, you create your anchor. So pwede yan sa priming habang nagpa-priming ka do sa um, feeling mo na habang ginagawa mo yung priming, you feel that peak state, create that anchor for you. Create that anchor for you. Tapos ulit-ulitin mo yung anchor niyan. Tapos darating yung time, hindi mo na kailangan mag-priming, yung anchor lang yung i-access mo, ma-access mo niyan. Cool? Any question? Hopefully you did your own, no? So balik lang tayo sa chart. Ayan, so hindi siya nag-close positively for us. So we cannot trade this, no? Kasi hindi siya mataas na candle. Same here, no? Hindi rin siya nag-close above doon. Yan. So, etong gold ang medyo maganda-ganda mo ang magbe-breakout. Pero kung hindi ka mag-breakout, baka i-buy na kita sa higher low. Baka i-buy na yan sa higher low. Kung hindi siya mag-breakout, okay lang. Yung higher low, titingnan natin. Yan. Isang candlestick pa sa gold, sir, na uptrend, papasok ka na. Pag nagbumaba ito, hindi niya Hindi to mo na. yung resistance niya, hindi niya nabutas yan. Ito kasi higher low na to eh. Yung susunod, so higher low yung pasok natin. Higher low yung pasok natin doon. Dito sa euro, baka bumaba pa eh. Baka bumaba pa dito sa area na to. So tingnan natin. Kasi ito pa lang, hindi na siya nag-close above eh. Same sa pound, no? Ito rin. Medyo maganda na sana tong candle na to. Kaya lang, doji eh. No? Gusto sana natin mga ganitong itsura dito nag-close sa taas. So, let's see. Baka meron pang hindi pa puno. No? Baka bumaba pa ng konti bago umakyat. Ito, usual naman. Hindi pa kasi nga ito inaabot. So yun muna. So, I think wala tayong matitrade ngayong um, araw na to. Pero ang suggestion ko, Architect, if kung free ka naman, pwede mong i-monitor din ito. At kung ako naman ay makaka-trade din ngayon before I leave, i-message ko kayo na tin-rate ko. At least na-discuss natin itong trade natin. Oh, maganda yung short pala dito. Okay? Okay Uh, po. any questions so far?
Balikan natin yung homework natin. Work cool sa vision board sa inyo, financial mode, technical analysis, architect dun sa favorite ginawa mo na financial mode, 'di ba? Namili ka ng sa'yo yata, Meralco yata yung sinend mo sa akin. So Opo. yung Meralco architect, gawan mo siya ng iyong technical analysis. So, saan yung buying mo, saan yung selling mo. So, gawan mo siya ng strategy in terms of your technical analysis. Yes, sir. Deadline natin before yung last day na session natin, which is Okay. December 28 yung last session natin. So, December 27 yung deadline. This also goes for the rest, no? Yung mga, lalo na yung mga hindi pa nagsasubmit, this is your opportunity na makapag-submit ng inyong assignment para lang mag-gauge natin in terms of how I can support you uh, moving forward. Next session natin will be Saturday, no? Saturday na, December 21 yan. 1 to 4 p.m. ulit tayo. This is the most exciting part kasi ito na yung topic ng risk management, di ba? We talk about fundamental analysis, we talk about technical analysis. These are our guides, no? At the end of the day, pwedeng hindi pa rin mangyari yung ginawa natin sa technical analysis or even yung fundamental analysis. So how do we protect ourselves? Risk management yung makakasagot dyan. Tapos, trading as a business. Kasi maraming gusto rin na magte-trade as a business. So how do you do that? Gagawin mong negosyo yung trading. So gagawin natin dyan yung ginagawa ng mga negosyante, business planning, no? Bago pumasok dito sa negosyo na to, kailangan may business plan, 'di ba? Para mas maintindihan mo. A lot of people kasi papasok sa trading, no? Ang mindset lang, malaki ang kitaan, kikita ng milyon-milyon, kikita ng mabilis, no? So, that can be possible, pero maganda tingnan mo yung plano mo. Paano mo ba kikitain yan? Hindi naman pag umupo ka rito, naglagay ka ng 500 pesos, magiging milyonaryo ka, 'di ba? Hindi naman ganoon ang hindi naman ganoon ang labanan, no? Ilang percent ba ang kaya mong kitain sa trading? Para maging milyon yan, ilan ang kapital na inilalagay mo? Ganun pa rin naman yan, di ba? Kasi a lot of people thinking, papasok sa trading, kikita ng milyon-milyon, ang ilalagay lang, 500 pesos. Walang ganun, no? Walang, hindi yun posible, no? Hindi yun posible. May scam ka, kakahanap ng ganong klaseng investment, no? So, ang pag-usapan natin, plano. 'Di ba? Plano. Sabihin natin 500 ang ilalagay mo. Magkano 'yan after some time, 'di ba? Planuhin natin para makita mo is if this is really worth for you as a business. Kasi kung hindi naman, okay lang din naman, no? Okay lang din naman. Kasi ang pwede mo pa rin naman magamit ang investment sa pagpapalago ng iyong pera, no? Hindi mo na nga lang siya yung kasi ang kaya ko lang sinasabi na iba ang business yung business kasi doon ko kukuha ng regular income, no? Halimbawa, pangkain sa bahay, pambayad sa tuition, doon mo kukuhanin, no? Kasi yun ang business 'di ba? Doon ka kukuha ng personal mong panggastos, 'di ba? Dahil hindi ka na parang yun na yung pinaka sweldo mo coming from that business. So paano mo gagawin 'yan? Kaya ba talaga iwanan ang isang full-time job to do this, no? Kaya ba talaga? So dito natin 'yan malalaman. And kung pwede mo naman talagang gawin trading as a business or maybe a side business kasi meron ka na isa pang negosyo, pwede mong gawin on the side. Ano yung mga kailangan mong planuhin, maintindihan para magawa ito. So that will be our topic for next session. Any question? Stop ko yung ating recording.